kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, isa sa pinakasikat na mga sirkero sa buong mundo, ang Cirque du Soleil, nagtatanghal dito sa Pilipinas. Mula sa balat o shell ng itlog, may sining at biyaya, egg art. Ang misteryo sa likod ng batang ipinaglihi raw sa kalabaw. Mga pagkaing kalye na pinasosi. Problema sa maraming parte ng daigdig, pati na sa Pilipinas, sa internet man o sa mga eskwelahan. Bullying, alamin kung paano labanan. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andagan. Except that everybody is Jessica Soho. They will be dedicated this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Hindi lang sila ang mga pinakasikat na sirkero sa Canada, kundi isa sa mga pinakasikat sa buong mundo. Sumikat ng husto sa Las Vegas sa Amerika at sa iba't ibang dako ng mundo. Ngayon naman, sa Pilipinas, magpapakitang gilas ang Cirque du Soleil at meron tayong VIP access sa kanilang pagtatanghal. Tatlong bata na naghahagis-hagis ng lubid na may metal cup. Apat na babae na walang katakot-takot mag-acrobatics habang nakasabit. Kambal na naglalambitin sa ere. Gumagamit ng saklay sa pagtatanghal. Ilan lamang ito sa mga makapigil hiningang eksena ng Cirque du Soleil, ang isa sa pinakasikat na grupo ng mga sirkero sa buong mundo. Dekada 80 nung buuin ng Canadian circus performer na si Guy Laliberté ang Cirque du Soleil. What is in your hand now is your eyes for the audience. Give your soul to touch their heart. Nakapagtanghal na sila sa mahigit 300 syudad sa iba't ibang panig ng mundo at napanood na ng tinatayang mahigit 100 million na tao. Dahil dito, si Guy Laliberté nabigyan na ng sarili niyang bituin sa Hollywood Walk of Fame. Noong 2003 naman, gumawa si Laliberté ng reality series tungkol sa buhay nilang mga sirkero. At nanalo ito ng Emmys Award, isa sa pinakaprestigyosong award para sa telebisyon.
Dito, ipinakita ang hirap na pinagdaraanan ng Cirque du Soleil sa pagbuo ng isa sa kanilang major production, ang Varekai. Halaw ito sa kwento ng isa sa mga karakter sa Greek mythology, si Icarus na nangarap magkapakpak, subalit na disgrasya nung lumipad malapit sa araw. Ang makapigil hiningang pagtatanghal na ito ang mismong ipakikita nila sa kanilang mga tagahangang Pilipino. Dahil ang Varekai magtatanghal dito sa Maynila. Ito ang kauna-unahan nilang performance sa buong Asia. We haven't changed anything for Manila, but because we know that we are the first to come here, which is quite a privilege to be the first one to meet a new audience, so we know that Varekai, we have to put in extra effort for at every show. It has to be unforgettable for the audience. Si Abraham, isa rin kasing sirkero, excited na sa pagdating ng Cirque du Soleil sa ating bansa. Ito raw kasi ang pinakapaborito niyang circus group. At sa mga tiga Cirque du Soleil daw siya nakakapulot ng mga ideya sa kanyang mga stunt. Iniba nila yung dating ng circus. Kasi dati pag circus, classic circus talaga, kung trapeze lang. Unicycle lang. Costume, hindi na masyado iniisipan. Lights, spotlight lang. Dito sa Quirino Grandstand, itinayo ang tent kung saan magpo-perform ang Cirque du Soleil. Kasama si Abraham, nabigyan ng VIP pass ang aming programa para masilip ang kanilang backstage. Hanggat maaaring makakamay ako sa kanila. Tapos kung may pakita ako yung makapakitang gilas ako, gagawin ko. Dito naabutan naming nag-iensayo ang ilang mga performer. Ang 24 anyos na Ukrainian na si Andre. Ang bibida sa eksenang Slippery Surface. We come here in the morning before the show actually starts, and we train for about 2 hours or so. For a normal person, if they were to try it, it's quite dangerous. We wouldn't recommend somebody seeing the show and going out and doing what we do, because we do put a lot of work and practice in it. Sa husay ni Andre sa acrobatics, nagwagi na siya ng iba't ibang world championships na naging daan para mapabilang siya sa Cirque du Soleil. It made me more knowledgeable of the world, actually, because with Cirque, it's not like in the touring shows, you're not only standing at one spot, we get to travel the world, so you see very many cultures. Ipinakita rin sa amin ni Andre ang kanyang gagamiting costume. Sinamantala rin ni Abraham ang pagkakataong magpakitang gilas sa mga taga Cirque du Soleil gamit ang napakaliit na bisikleta. Pero bahagya siyang kinabahan. That's great. It was very nice. Very good. We actually had one of the clowns as well trying to learn how to ride one of those, but it was a lot bigger. That's very small. Isa pa sa naging trademark ng Cirque du Soleil, ang makukulay nilang costume. Ang ilan sa mga ito nakadisplay ngayon sa isang mall sa Pasay. Ang mga costume din ito ang naging inspirasyon ng isa pa nilang masugid na tagahanga, ang socialite na si Tessa Prieto Valdez, na 12 beses na raw nakapanood ng Cirque du Soleil sa iba't ibang bansa. Parang circus, parang you feel like a kid again, parang, and you want to watch it over and over again, kasi, you know, the first time you watch it, nami-miss mo yung ibang parts, diba? Sa outfit nga ni Tessa sa gabing ito, aakalain mong kasama siya sa mga magpo-perform. Sobrang Cirque du Soleil yung outfit ko ngayon. And I'm watching 3 more times, so every time I'm gonna come, I'm gonna wear another outfit. Ito mo naman sa costume, feel na feel ko. Para naman lalong ganahan sa pagsisirko-sirko ang mga miyembro ng grupo, naghanda ang hotel na kanilang tinutuluyan ng special menu na Cirque du Soleil inspired din. May foie gras aerialist stuffed meringue with apples na mistulang tumatawid pa sa alambre. Magical naman ang chicken and egg grizzly act. Ang main course na nakatakip pa ng isang mini circus tent, steak at lobster na may gulay at patatas. Marami ring mapagpipili ang dessert.
Ang set meal na ito, nagkakahalaga ng 2,000 pesos. I think it's pretty circusy, what to call it. Kasi nilagyan talaga namin. We made sure that it's there. Pati yung names and terms that they use in the circus, we're able to use it there and explain the food using that. All the materials that you see, yung mga equipment, pinasadya pa namin yun lahat. Talagang mineasure, pinuna ng supplier. Samantala, bandang alas 7 ng gabi nung Miyerkules, nagsimula ng magdagsaan ang mga manunood para sa kauna-unahang pagtatanghal ng Cirque du Soleil sa Maynila. Ang tickets mula 2,700 pesos hanggang 10,500 pesos ang isa. Ladies and gentlemen, welcome to Cirque du Soleil. Nung nagsimula na ang pagtatanghal, wala na halos kumura. Maya-maya lang, bumida na si Icarus sa kanyang paglipad sa ere. Mapadaustos din ang audience sa pagtatanghal ni Andre sa kanyang Slippery Surface Act. Pero ang tila nagpatigil ng pintig ng puso ng mga manonood, ang Russian swings. Matapos ang mahigit 2 oras, halos hindi magkandamayaw ang mga nakapanood. Manghang-mangha sila. Masyado kang kabado na baka mahulog, maano, pero maganda talaga. Sulit yung oras, sulit yung bayad, sulit lahat talaga. It was amazing. It was brilliant. They're really flexible. Parang nahuhulog yung puso namin. Masaya ako nakapanood ako live. Mahusay talaga. Wala akong masabi. Parang gusto kong ulitin. Ang buhay parang circus. Punong-puno ng kasiyahan at mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang mahalaga kung paanong sa bawat pagtatanghal ng buhay na ibibigay natin ang the best performance of our life. Susunod, mga pagkaing kalye na pinasosi.